Gabing-gabi na nandito ka pa, Sinon. Saka may alak ka. Tama nga ang nababalitaan ko. Mula na nakipagwalay ako sa'yo ay naglalasing ka na araw-araw. Nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Alam ko ang mga ginagawa ko. May gusto lang akong linawin. Talaga bang iiwan mo na ako? Hindi mo na ba ako mahal? Mahirap pang intindihin ang sinabi ko sa'yo nang huli tayo magkita. O talagang mapurulay ang utak mo. Ang sabi ko ay tapusin na natin ang ating relasyon. Ayoko na. Wala na kasi akong pagmamahal na nararamdaman sa'yo. Hindi totoo yan. Inasabi mo lang yan para lumayo ako. Hindi ba? Nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo maghihiwalay kahit ano bang mangyari, di ba? Bakit ngayon? Sumusuko ka na, ha? Dahil naisip ko na wala pala ako magiging magandang kinabukasan sa'yo. Hindi mo makakayang ibigay ang mga gusto ko. Pareho tayong isang kahit isang tukasin nun. Anong magandang buhay ang maibibigay sa akin ng isang albularyo? Nagsisikap naman ako, ha? Saka ang pagiging albularyo ko, hindi naman trabaho. Ginagawa ko lang yung para makatulong. Pero may sakahin naman ako. Nataniman ng palay at mais. Sawa na ako sa hirap. Kaya na makilala ko si Antonio, naisip ko na siya makakapagbigay ng lahat ng pangarap ko. Tinanggap ko ng pag-ibig niya. Hindi mo pa siya gaano kilala. Pero sinagot mo na kaagad. Kung ganun, siya palang dahilan kaya ka nakipag-iwalay. Sino bang lalaking yun? Mayaman ba siya? Iharap mo siya sa akin! Hindi na yun kailangan, Sinon. Kalimutan na natin ang isa't isa. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin pa. Gusto ko nang matulog. Diyan ka na! Andrea! Andrea, buksan mo ang pinto! Huwag mong gawin sa akin ito! Mahal na mahal kita, Andrea! 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 Ate Dina, tulungan mo naman ako. Kausapin mo naman si Dina. Umalis ka na, Zenon. Igalang mo na lang ang desisyon ng aking kapatid. Umalis ka na. Huwag ka nang manggulo dito. Humanap ka ng babaeng mamahalin ng isang tulad mo. Ate Dina! Buksan mo ang pinto! Andrea! Huwag mong gawin sa akin to! Ha? Ano yun? Parang angin lang. Talagang siniswerte pa rin ako gayon. Mabuti na lang at napadaan ako sa lugar na ito. Tamang-tama. Ikaw ang magiging hapunan ko ngayon. Hindi ako natatakot sa iyo, Aswang. Lalabanan kita nitong buntot pagi ko. Ha? Nasaan ang buntot pagi ko? Ako naman. Naiwanan ko pala sa bahay. Ha? Muntik mo na akong mapaniwala. Wala ka namang panlaban. Humanda ka. Kakainin na kita! Ha? Saklolo! Tulong! May aswang! Ah! May mga pangyayari sa ating buhay na minsan ay pilit na nating kinakalimutan, lalo na kung ikaw ay nasaktan na. Pero madalas para itong tukso na paulit-ulit na babalik sa iyo. Kahit gusto mong iwasan, pilit namang ibabalik ng sitwasyon ang iyong nakaraan. Ganyan po ang nangyari sa akin, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Zenon. Hanggang sa kasalukuyan, dito ako naninirahan sa Negros Oriental. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo na pinangyarihan ng aking karanasan para hindi naman isipin ng aking mga kababayan na sinisira ko ang imahe ng aming bayan. Samahan niyo po ako at ikikwento ko sa inyo ang lahat ng nangyari sa buhay ko. May ilang dekada na ang nakakaraan. Mga pangyayaring hindi ko makakalimutan kailanman.
Hindi mo ako matatakasan. Kahit lasang alak yung atay at puso mo, ay pagtatagaan ko na yan. Nagugutom na ako. Albularyo nga pala ako eh. Alam kong labanan ng mga ganitong klase ng aswang. Bigla akong huminto sa aking pagtakbo nang makapako na mayroon pa nga pala akong dala na benditadong patalim sa aking bewang. Hinugot ko yon at hinarap ko ang paparating na aswang. Nagulat pa nga siya nang salubungin ko siya sabay unday ng saksak, pero maliksi siya at kaagad na nakatalon ng mataas kaya hindi sa tinamaan ng hawak kong patalim. Nang bumagsak sa lupa ang aswang ay siya naman ang sumugod. Ilang ulit niya akong sinubukang kagatin kahit nakalayo agad ako. Nang masagi ng paa ko ang malalaking bato ay napalingon ako sa ibaba kaya kaagad kong dinampot ang bato at ibinato sa aswang habang sumusugod ako. Nang makalapit ako sa kanya ay muli ko siyang inundayan ng saksak. Nakalayo din siya pero natamaan ko pa din ang hita niya. Masakit ba? Hindi mo ba inaasahan na ganito ang gagawin ko, ha? Buwisit ka. Talagang ginagalit mo ako. Ganyan ang gusto kong lumalaban. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng biktima na lumalaban kagaya mo. Malas mo! Dahil masama ang loob ko ngayon. Sa'yo ko ibubuhos ang lahat ng galit ko sa babaeng yun! Dalhin mo sa kamatayan ng sama ng iyong loob. Marami ang magiging masaya sa iyong kamatayan. Hindi ko alam kung sino ang mga sinasabi mo. Pero bibiguin ko kayo. Huwag mo akong iparis sa mga nabiktima mo na hindi makakayang ipagtanggol ng sarili. Tingnan nga natin hanggang saan naabot ang kayabangan mo! Muli nga kaming nagsalubong ng aswang. Ilang ulit niya akong kinalmot ng matatalim niyang kuko. Isinalag ko ang aking kamay. Naramdaman ko ang pagbaon ng kuko niya sa aking braso. Kaagad na umagos ang aking dugo, hapdi at kirot ang aking nadama pero wala nang sasakit sa nararamdaman ng aking kalooban kaya patuloy akong lumaban sa aswang. Natamaan ko naman siya sa mukha, nahiwa ang kanyang pisngi at lalong lumaki ang kanyang bibig. Pero nagkamali ako sa sumunod kong pag-atake. Nakayuko siya ng saksakin ko kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makalmot ako sa tiyan. Nahiwa ang aking tiyan at umagos ang dugo. Napatras ako. Nakita ko na dinilaan ng aswang ang kuko niya. Ang tamis pala ng dugo mo. Lalo tuloy akong nauuhaw. Mainit-init pa. Hindi ko na ilagan ang pag-atake niya. Anong nangyayari sa akin? Parang nahihilo ako. Matamandag ang aking kuko. Kaya sino mang tamaan nito ay manghihina at mahihilo. Kaya malaya kong makakain ang puso at atay mo. Parehas lang naman tayo. Unti-unti ka rin manghihina at mamamatay dahil sa sugat mo sa hita na gawa ng patalim ko. Ganun pala. Kaya pala ang hapdi ng hita ko. Pero hindi pala. Mauna ka sa pagharap kay kamatayan. Malas mo! Hayan na ang kasamahan ko! Kapitan Milencio! Hayun ang aswang! Kinakalaban ni Sinon! Ay mga kasama, paligiran natin ang aswang. Mag-ingat tayong lahat. Maswerte ka, lalaki. May mga sungot na dumating. Kung hindi, ay tiyak na naging hapunan na kita. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Dalian nyo mga kasama! Tatakas yung aswang! Sa nanlalabo kong mga mata ay nakita ko pa nang tumakas ang aswang at tumakbo sa kadiliman. Hinabol naman siya ng mga taong baryo kasama si Kapitan Milencio. Noon na ako tuluyang bumagsak bago ko ipinikit ang aking mga mata. Nakita kong papalapit na sa akin si Annalyn. Nang ako'y magising, nakahiga na ako sa papag. Nang igala ko ang aking paningin, nalaman ko na nasa loob na ako ng aking kwarto.
Muli kong naramdaman ang kirot ng aking sugat sa braso at tiyan, pero may balot na yon na malinis na puting tela. Gising ka na pala. Kamusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa din ang mga sugat ko, Inay. Ano pong oras na ba? Abay, 3:00 na ng hapon. Nagugutom ka na ba? Ang tagal ko palang nakatulog. Mula kagabi ng 10:00 ng gabi ay wala ka ng malay nang iuwi ka dito ni na Annalyn. Tuloy-tuloy ang pagtulog mo hanggang ngayon. Ay, hindi ka iniwanan ni Annalyn hanggat hindi naaayos ang mga sugat mo. Natatandaan ko na po. Mabuti at dumating sila, kung hindi baka napatay na ako ng aswang. Uminom ka pa ulit. Maglasing ka para sa susunod na may aswang na sumalakay sa iyo ay hindi ka na makaligtas. Pati ako'y nagkakaroon na ng nerbiyos sa iyo. Pasensya na po kayo, Nay. Nag-alala tuloy kayo sa akin. Hindi ko lang kasi matanggap ang nangyari sa amin ni Andrea. Parang binaliwala niya ang 2 taon naming pinagsamahan. Masyado siyang nasilaw sa karangyaan na maibibigay ng bago niyang nobyo. Ay, hindi ka dapat maghinayang sa mga ganoong babae. Hindi ka niya tunay na mahal kasi hindi siya naging tapat sa iyo. Magkarelasyon pa kayo pero nakipagrelasyon na siya sa iba. Gusto mo namang kumain? Ipaghahain kita. Wag na po, Inay. Wala akong ganang kumain. Paano ka makakabawi ng lakas niyan kung hindi ka kakain? Iniligtas kita para mabuhay ka. Kailangan ka pa ng inay mo. Kung magpapakamatay ka rin lang pala sa gutom di sana pinabayaan na lang kita kagabi. Ay, ikaw na nga ang kumausap dito sa kaibigan mo, Annalyn. Hindi ko na alam ang gagawin ko dyan. Ilang araw na yang puro alak ang inaatupag. Ay gusto pa yata magpaawa kay Andrea wala naman na pakialam sa kanyang babaeng yon. Sige po, ako na pong bahala sa kanya. Tingnan mo nga yung ginagawa mo. Pati ang inay mo na mong problema na. Salamat sa tulong mo at ti Kapitan Milencio. Kukuha lang ako ng pagkain mo. Kumain ka kung hindi susuntukin kita dyan sa tiyan mo. Kaya ko naman tumayo, medyo nangangatog lang ang tuhod ko. Doon na lang ako kakain sa kusina. Alalayan mo na lang ako. Sumang-ayon naman si Annalyn. Nagpunta kami sa kusina. Tinulungan niya akong makaupo sa isang upuang naroon, tapos ay kumuha siya ng pagkain sa kaldero. Kaunti lang na kanin at ulam ang inilagay niya sa lalagyan. Nagtimpla rin siya ng kape dahil alam niyang hindi pa ako kumakain mula kagabi. Ang kape nga ang una kong ininom para mainitan ang aking sikmura. Tapos ay nagsimula na akong kumain. Tapos ay saka ko tiningnan si Annalyn. Mula kasi sa aming pagkabata ay talagang malapit na kaming magkaibigan. Palagi siyang nasa tabi ko kapag mayroon akong problema. Sa kanya ko sinasabi ang lahat. Kapag nagkakasakit ako ay tinutulungan niya si inay para alagaan ako. Siya rin ang naging daan namin ni Andrea. Kaya nagkaroon kami ng relasyon. Ikaw bang gumamot ng aking sugat? Kaming dalawa ni Kapitan Milencio. Huwag kang mag-alala. Malinis ng sugat mo. Lumabas na ang lahat ng kamandag ng aswang dyan kaya ligtas ka na. Maswerte ako at nagkaroon ako ng mga kaibigang kagaya niyo ni Kapitan Milencio. Teka, ano nangyari dun sa aswang na nakalabang ko kagabi? Ayun, nakatakas siya. Hindi na inabutan. Kahit nahihirapang tumakbo, nagawa pa rin kaming iligaw. Ang bulang yun. Hahanapin ko siya at papatayin. Iikutin ko ang buong baryo natin at titignan kung sino ang nahihirapang maglakad. Kaya nga kumain ka para lumakas ka. Kapag magaling ka na, tutulungan kitang hanapin ang aswang na yun. Tayo ang papatay sa kanya. Hirap kumain mag-isa. Sabayan mo na kaya ako.
Kumain ka din para ganahan ako. Huwag na, kumain na ako sa bahay eh. Nagdala lang ako ng prutas. Hinog na kasi yung mga mangga na pinitas namin at pinahinog sa kalburo. Bago dinala ni Itay sa bayan, nagtabi na ako ng para sa'yo. Salamat, Annalyn. Talagang napakabuti mo sa akin. Hayaan mo. Ganti din ako sa'yo. O sige na. Sabayin mo na akong kumain. Oo nga naman. Mahirap kumain ng mag-isa. Sabayan natin siya. Ikuha mo nga ako ng plato at nang makakain din. Nakakagutom ang ulam ni Zenon. Tinolang manok. Paborito ko pa naman ito. Kayo pala, Kapitan Milencio. Sige na po. Maupo na po kayo at sabayan niyo akong kumain. Kumuha naman ng plato at kutsara si Annalyn at ibinigay kay Kapitan Milencio. Tapos ay nagsandok pa siya ng kanin at ulam. Sumabay silang kumain sa akin. Lumipas pa ang ilang araw ay nagbalik ang dating lakas ng katawan ko kasabay ng paggaling ng aking mga sugat. Nakalabas na ng bahay at nakapaglalakad-lakad sa labas ng bahay kasama si Annalyn. Araw-araw kasi siyang pumupunta sa aming bahay at nagdadala ng prutas. Minsan naman lutong ulam at iba-iba pang pagkain. Hanggang isang araw ay may sinabi siya tungkol kay Andrea. Siya nga pala, Zenon. Wala na si Andrea. Umalis na siya dito sa baryo natin, kasama si Dina. Hindi ko lang alam kung saan sila lumipat. Inaasahan ko na yung mga bagay na yan, Annalyn. Alam kong isang araw ay iiwan niya ang lugar na ito at sasama siya sa lalaking pinalit niya sa akin. Akala ko ay wala nang makakapaghiwalay sa inyong dalawa ni Andrea. Akala ko mahal na mahal ka niya. Hindi ko akalaing materialistiko pala siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Pabayaan na natin siya at pinili niyang buhay yun. Handa ko na rin namang hanapin ng panibagong buhay ko. Nawala siya. Bagong simula. Bagong pag-asa. Yan, ganyan nga. Nagbalik na sa katinuan ng matalik kong kaibigan. Tama yan. Pag ayaw sa'yo, wag mong ipilit ang sarili mo. Para kang baliw ng mga nakaraang araw dyan eh. Ha? Ganun ba? May sensa ka na ha? Medyo nadala lang ko ng paghiwalay namin ni Andrea. Oo. Ilang linggo ka rin nawala sa iyong sarili sa kakaisip kay Andrea. Pero ngayong ayos ka na. Natutuwa ako para sa'yo. Kailangan ko rin palakasin ang kaalaman ko bilang albularyo. Ayaw ko namang maulit ang nangyari sa akin. Nandiyan naman si Kapitan Melencio na kagaya mo ding albularyo. Pwede kayong magpalitan ng kaalaman. Ilang linggo pa nga ang matuling lumipas at ganap nang naghilom ang aking mga sugat. Muli ay hinasa ko ang aking kaalaman sa panggagamot bilang albularyo at kasabay niyon ay inasikaso ko ang aming lupang sakahan. Kapag pagod na ang kalabaw na ginagamit ko sa pag-aararo ay ako na lang ang humahatak sa suyod at araro para lalong palakasin ang aking katawan. Pero kung kailan natanggap ko na at unti-unting nalilimutan si Andrea ay saka naman muli siyang nagpakita sa akin. Nang mapatingin ako sa puno na nasa dulo ng bukid na inaararo ko ay nakita kong nakatayo roon si Andrea. Andrea. Si Andrea nga. Nagbalik siya sa akin. Uy, anong binubulong mo dyan? Si Andrea. Bumalik siya, Annalyn. Ayun siya, oh. Teka. Nasaan na yun? Nananaginip ka ba ng gising? Wala naman siya. Pero, kanina kasi, nakita ko naroon siya eh. Gutom lang yan. Halika at kumain na tayo. Nagluto ako ng sinigang na bangus at meron ding hinog na mangga. Pero, sigurado talaga kung siya yung nakita ko na nakatayo doon kanina. Sinon, patagal lang wala dito sa ating lugar si Andrea.
Kinalimutan ka na niya, kaya kalimutan mo na siya. Eh ngayon kung talagang gusto mong malaman kung totoo nga nakita mo, sige puntahan mo. Lapitan mo yung malaking puno at tanungin mo siya kung nandyan nga ba si Andrea. Hindi nga ako mapakali sa aking nakita kaya sinunod ko ang sinabi ni Annalyn. Binitiwan ko ang araro at kinuhang mahabang itak na nakalagay sa bayna. Itinali ko yun sa aking bewang tapos ay naglakad ako sa gitna ng mga lupang binungkal ko. Habang papalapit ako sa malaking puno ay hindi ko inaalis ang aking paningin doon hanggang sa makalapit ako. Wala nga doon si Andrea kaya napakamot na lang ako ng ulo. Naisip ko na tingnan ang iba pang mga puno roon hanggang sa mapansin ko na may nahulog na panyo sa tabi ng isa pang malaking puno kaya nilapitan ko yun. Nang dadamputin ko ng panyo ay isang malakas na angil ang narinig ko. Napakalaking aso naman to. Halos kasing laki ko na. Hindi ka ordinaryong aso. Aswang yan, Sinon. Iwasan mong pag-atake niya. Aswang? Bakit may aswang sa tanghaling tapat? Hindi mo ba napansin na makulimlim ang paligid? Parang uulan. Kaya makakaya talaga nilang sumalakay at magpalit ng anyo. Sinasamantala nilang pagkakataong nagtatago ang araw sa maitim na ulap. Butik na akong tamaan ng matatalim na kuko ng aswang na ito Mabuti na lang at nakalayo ako. Eh mukha ka kasing engot, Ginny. Palagi kang tulala. Kaya nga kita sinundan. Hayun na naman ang aswang! Diyan ka lang, Annalyn. Huwag ka nang lumapit. Kaya ko nang labanan ng isang to. Ginawa mo lang palampayan ng panyo na yan, para palapitin ako, Pwes, pagsisisihan mong ginawa mo. Haya! Nang sumugod ako ay magkakasunod na taga ang ginawa ko. Panay naman ang iwas na ginawa ng aswang. Palibhas ay alam niya yata na benditado ang itak na dala ko kaya panay ang atras niya at nang magkaroon siya ng pagkakataon, tinadyakan niya ako. Tumalsik ako at bumagsak sa tae ng kalabaw. Inis na inis ako. Paano nga'y doon ko nga pala itinatali ang aking kalabaw kapag mataas na ang sikat ng araw para makapagpahinga yun. Nang tumayo ako ay puno ng tae ang aking kamay at likuran. Narinig ko ang malakas na pagtawa ni Annalyn. Naku po! Ang baho mo na, Sinon! Kamalas mo naman talaga, Nakita mo na nga, dihado na ako Di ka man lang tumulong. Aba, sabi mo kanina, ikaw nang bahala. Kaya mo na yan, kaya manood na lang ako. Sinon, yan yata yung aswang na nakasugat sa'yo na muntik ka nang mamatay. Abay, talagang ayaw kang tigilan, Oo nga no. Magkamukha sila. Pareho silang pangit. Pagkakataon ko na to para makaganti sa halimaw na to Lahat ng paghihirap ng katawang dinanas ko, ibabalik ko sa'yo. Nang muling ang sumugod ng aswang ay nagpalitan kami ng pag-atake. Parehas naming naiiwasan ang mga pag-atake namin hanggang hindi na nakatiis si Annalyn. Binato niya ng putik ang aswang at tinamaan yun sa mukha. Napalingon kay Annalyn ng aswang lalo na nga at tinamaan siya sa mukha. Nahilam ng putik ang kanyang mga mata. Nang kusutin niya iyon ay lalo siyang nagalit dahil lalong lumabo ang kanyang paningin. Kaya yun na ang sinamantala ko. Magkakasunod na pagtaga ang ginawa ko. Nasa pool sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang at ang panghuli ay sinaksak ko siya sa dibdib. Tumagos sa kanyang likod. Kaya natigilan ng halimaw at bumagsak. Saglit na nanginig ang katawan at namatay. Salamat Parehas kayo ng aswang. Puro lakas at tapang ang ginagamit nyo pero wala kayong diskarte. Pero ibang aswang na to. Wala siyang sugat sa hita. Tama ka. Pero ano naman ang dahilan ng mga ito? Bakit galit na galit sila sa akin? Kung merong tao na malas,
ikaw na yata yun. Palagi ka kasing nag-iisa, kaya palagi kang natitsyempohan ng mga gumagalang aswang. Narinig mo ba yan, Annalyn? Parang hindi lang tayo nandito Parang merong iba pang mga nagbabantay lang sa mga kilos natin. Oo, tama ka nga. Manda ka. Baka kalaban na naman yan. Patrader pa naman kung sumalakay ang mga aswang. Sa gawin yun. Pero parang umalis na siya. Tumakbong palayo. Kaya nakaapak ng tuyong kahoy. Baho mo. Amoy kang ebak ng kalabaw. Lumayo ka nga sa akin. Kadiri ka naman, oh. Arte naman ito. Hindi naman mabaho ang ibok ng kalabaw Ay, amuyin mo nga Hindi naman mabaho, di ba? Ayan. Ayan, Uy, ano ba? Bastos mo talaga. Bakit mo ako pinahira ng ebak ng kalabaw? Para parehas tayong mabaho. Ganun Ungis ka talagang lalaki ka, Gusto mo ng laro, Sige, ibibigay ko sa'yo. Teka. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Nagpambuno kami ni Annalyn sa lupa. Nagpagulong-gulong doon kaya lalo kaming nadumihan. Para kaming mga bata na naglaro ng palakasan ng katawan. Panay ang tawanan namin. Makalipas ang ilang sandali na pagod kami kaya ipinasya naming balikan ang kalabaw at ang pagkain na nasa basket. Nagpunta kami sa malapit na ilog. Naligo kami doon at naglinis ng katawan. Pati ang kalabaw ko ay itinali ko sa di kalayuan para magbabad din sa tubig. Yun kasi ang gustong-gusto ng mga kalabaw matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa bukid. Nang makapaglinis na kami ng katawan ni Annalyn ay naupo kami sa mga batuhan doon at sabay na kaming kumain. Nang matapos na kaming kumain, kinuha ko na ang kalabaw. Halika na. Umuwi na tayo. Sumakay ka na dito sa kalabaw ko. Naku, wag na. Baka mahulog lang ako dyan, Ayaw ko pang mapilaya, no? Napakatapang mo kapag aswang ang kaharap natin pero takot ka palang sumakay ng kalabaw. Sige. Sasakay ako kung sasakay ka rin. Payag ka ba? Sige. Ako unang sasakay Ganito lang yan. To, nakita mo to. Ganun lang kadali. Nakasakay na ako, halika na. Abutin mo ang kamay ko para hatakin kita paakyat dito. Sige ba? Hawakan mo ako ng mahigpit. Sige na. Pero kapag nahulog ako, lagot ka sa akin, Ang kulit naman sinabi na nga hindi kita pababayaan Ayaw kasi magtiwala. Pumayag din si Annalyn na sumakay sa kalabaw. Sa likuran ko siya umupo. Nang makasakay siya ay ramdam ko na talagang kinakabahan siya kaya kinuha ko ang kanyang mga kamay at inilagay sa aking bewang. Kumapit naman siya ng mabuti lalo na nang palakarin ko na ang kalabaw. At noong una ay tawa ng tawa si Annalyn habang nararamdaman ang marahang paggalaw ng likuran ng kalabaw. Di nagtagal ay naramdaman ko na hindi na nagsasalita si Annalyn. Bahagya ko siyang nilingon. Meron bang problema? Wala naman. Wala naman pero tahimik ka. Tsaka, nararamdaman ko madalas mong pagbuntong hininga. Paminsan-minsan napipiga mo ang aking tagiliran Bakit ba? Naisip ko lang kasi, napakabait mong tao. Maalalahanin at mapagmahal. Sinayang lang ni Andre ang isang kagaya mo. Madalas sabihin ng tatay ko noong nabubuhay pa siya. Kapag hindi daw ukol, hindi bubukol. Hindi daw sa lahat ng pagkakataon ay pwedeng mangyari ang mga kagustuhan natin. Ngayong may isip na ako, nalaman kong totoo nga yun. Siguro hindi talaga siya ang babaeng para sa akin. Kaya ganun. Kaya nga ako, ayaw kong magmahal Kahit maraming nagkakagusto sa akin at nanliligaw. Natatakot akong masaktan. Alam ko na yon. Kaya nga yung iba mong manliligaw, panay ang tanong sa akin kung ano ang relasyon natin. Kasi nga, malapit daw tayo sa isa't isa.
Ano naman ang sinabi mo sa mga makukulit na yun? Aba sabi ko sa kanila magkaibigan lang tayo. Dapat sinabi mo na nobyo na kita para tumigil ng mga makukulit na yon. Ha? Ayaw ko nang may buntot ng buntot sa akin. Ayaw ko ng lalaking mahina at duwag. Gusto ko yung kagaya ko rin na kayang lumaban sa mga aswang. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang may isang matandang babae kaming nakasalubong sa kalsada. May dala iyong bayong na puno ng mga prutas. Nadapa ang matanda kaya kaagad na tumalon sa kalabaw si Annalyn nang makita yun. Kaagad din akong sumunod. Itinayo ni Annalyn ang matanda at ako naman ay pinulot ko ang mga prutas na kumalat sa lupa. Kaagad kong ibinalik sa bayong na dala ng matandang babae. Ayos lang ba kayo, Lola? Dako, medyo nahilo ako, Edeng. Kaya pakiramdam ko ay umiikot ang aking paligid kaya ako'y dadapa. Baka nalipasan po kayo ng gutom kaya kayo bumagsak. Napagod lang ako, Edeng. Salamat sa tulong, ha. Ay, napakaganda mong dalaga. Ang haba pa ng iyong buhok. Pwede ko bang mahaplos iyan? Naku, Lola. Huwag niyo nang pansinin ang buhok ko. Mahaba nga po ito pero palagi namang merong nalalagas kaya hindi ko na alam kung anong sabon ang gagamitin ko. Ang mahaba at magandang buhok ay lalong nagpapaganda sa isang babae. Ang lambot ng buhok mo, ang sarap haplusin. Dako, oo nga, madali nga siyang malagas. Ang dapat mong gawin ay pahiran mo siya ng langis ng niyog 1 oras bago ka maligo. Para sa gayon ay tumibay ang hibla niya. Sige po, ganun na lang ang gagawin ko. Maraming salamat din sa iyo, Amang, sa pagpulot mo ng mga dala ko. Walang anuman po, Lola. Sa susunod po ay magsasama kayo ng anak ninyo o kaya apo nyo sa inyong paglalakad. Para ano man ang mangyari, may tutulong sa inyo. Masyado silang abala sa kanilang mga ginagawa. Lalo na nga at nag-ahanda sila para sa nalalapit nilang kasal. Kayo bang dalawa mag-asawa na? Nako, hindi po, Lola. Matalik lang po kami yung kaibigan. Oo nga po, para lang kaming magkapatid. Ganun ba? Sayang naman. Bagay na bagay pa naman kayo. Sana ay dumating ang oras na tutuhanin niyo na ang relasyon niyo para hindi na kayo magkahiwalay. Nagkatinginan na lang kami ni Annalyn tapos ay napatawa lang kami para sabayan ng pagtawa ng matanda. Di nagtagal ay muli niyong binuhat ang bayong at umalis na. Kami naman ni Annalyn ay hindi na ulit sumakay sa kalabaw. Inakay ko na lang yon at dinala ang basket ni Annalyn. Inihatid ko siya sa kanilang bahay para makapagpalit na siya ng nabasa niyang damit. Matapos ay umuwi na ako sa amin. Itinali ko sa puno na nasa likuran ng aming bahay ang kalabaw at pumasok na ako sa aming bahay. Nang sumapit ang gabi, nakita kong nagbibihis si inay. Aalis ba kayo, Nay? Pupunta ako sa lamay ni Mang Alfredo. Mamayang mga 4:00 ng madaling araw sunduin mo na ako doon, ha? Inay naman. Alam niyo naman na delikado ang panahon ngayon. Bakit gabi pa kayo makikipaglamay? Magpupuyat pa kayo niyan. Abay, damuho ka. May naglalamay ba sa araw? Natural lang na mapuyat kasi gabi nga. Alam ko nga na delikado. Kaya kapag naroon na ako ay hindi na ako aalis ng alanganing oras. 4:00 papaumaga na yon. Tsak na nag-uuwian na rin ang mga aswang galing sa trabaho. Naku naman. Pati aswang nadamay na. Ano bang trabaho ng aswang puro pag-aasik lang naman ang kaguluhan ng ginagawa ng mga yun. Yun nga ang sinasabi ko. Nagpupuyat sila dahil sa ganoong gawain. Ay, sige na. Aalis na ako at mag-aalis 9 na ng gabi. Sabay na kami ni Maring Nelia. Sige po, mag-iingat kayo.
Mamaya isasama rin ako sa ronda. Baka dumaan din kami doon sa lamay. Siya sige, mag-iingat ka. Nang makaalis na si inay, nahiga naman ako sa papag na nasa aking kwarto. Dahil mainit ang gabing yun ay hinubad ko ang aking damit. Napapaidlip na ako nang marinig ko na bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Nakita kong nakatayo roon si Annalyn. Nakasuot siya ng duster at ang mukha niya ay puno ng makeup at mayroong mapupulang lipstick. Napansin ko ang mapupungay niyang mga mata na parang nang-aakit. Ang labi niya ay nanunulis na parang naghahamon na halikan ko siya. Annalyn! Bakit ganyan ang ayos mo? May pupuntahan ka ba? Dito ako pupunta sa'yo, Zinon. Ha? Nagbihis ako ng magandang damit. Naligo ako ng pabango dahil makikipagkita ako sa'yo. Ano namang nakain mo at naka-makeup ka ng ganyan? Hindi ka naman gumagamit dati ng ganyan, di ba? Sobrang init ang nararamdaman ko ngayon, Sinon. Ha? Oo nga, mainit. Kaya nga, nakahubad din ako eh. Oo. Kung ganon, pareho pala tayo ng nararamdaman. Ha? Kaya nga pinasok na kita sa kwarto mo eh. Para palayain natin ang init na nararamdaman natin. Annalyn, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo ko inupuan, ha? Tsaka bakit ngali ka? Sandali, ang higpit naman ng yakap mo. Tsaka ang bigat mo pala. Ang dami mo namang tanong. Bakla ka ba? Hindi Alam mong lalaki ko. Aray ko, saglit lang. Baka pwedeng umalis ka muna dyan sa ibabaw ko na naiipit yung hito ko. Aray ko. Hindi pala bakla. Eh di wag ka nang magsinarti dyan. Yakapin mo din ako at halika. Ha? Halika na, Zinon. Teka, Lisa. Ay, samantalahin natin ang pagkakataon habang wala pang inay mo. Annalyn, huwag kang maggubad ng damit. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong ituloy yan. Sobrang arty mo Ha? Parang hindi ka lalaki. Inaalis ko na nga, ibinabalik mo naman. Kung ayaw mo sa maayos na usapan, dadaanin natin sa marahas na paraan. Ha? Nagulat ako nang mula sa likuran niya ay kinuha ang isang patalim. Kaagad niyang iniangat yun at talagang plano akong saksakin sa dibdib. Mabuti na lang at kaagad kong nasalag ang kamay niya bago pa ako tamaan ng patalim. Kaagad akong bumiling para makabuelo ako habang nagpapambuno kami ni Annalyn at nag-aagawan sa patalim. Noon ko muling napansin ang mga mata niya. Nawala na ang dating mapang-akit niyang mga tingin. Napalitan niyo ng nanlilisik at nakakatakot na paningin na parang papatay ng tao. Noon ko natiyak, parang nawawala siya sa sarili. Papatayin kita. Kailangang mawala ka para matapos ng problema. Ano bang problema mo sa akin? Kung may kasalanan ako sa'yo, sabihin mo para pag-usapan natin ng maayos. Ang kamatayan mo ang magpapatahimik sa lahat. Ha? Kaya mamamatay ka ngayong gabi! Yeah! Nababaliw ka na ba? Annalyn! Kung ginagawa mo lang ito para biruin ako, itigil mo na ito Hindi na ako natutuwa. Angel ka! Napakaganda ko, tapos hindi mo ako papatulan. Nakaka-insulto ka. Bitiwan mo yung patalim na yan, Papatayin mo ba ako? Pasensya ka na sa sinasabi ko. Tigilan mo na to! Muling bumiling si Annalyn kaya siya na naman ang nasa ibabaw. Pilit niyang idinidiin ang patalim ng buong lakas. Nakailag naman ako kaya sa unan ko iyon tumama. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinulak ko siya. Nahulog siya sa papag. Parang hindi siya nasaktan. Kaagad na tumayo at muli akong inundayan ng saksak. Wala akong magawa kung hindi ang umilag at salagi ng mga pag-atake niya. Nang muli kong madampot ang unan ay yun ang pinanghampas ko sa mukha niya. Naagaw ko ang patalim kay Annalyn at itinulak ko siya papunta sa pintuan ng aking kwarto. Pero naroon ang aking itak. Yun ang kinuha ni Annalyn.
Noon na nagbago ang boses ni Annalyn, kaya natiyak kong ibang tao ang gumagamit sa katawan niya at kumokontrol sa isip niya. Tignan natin. Kung sa gagawin ko sa'yo ay makakaligtas ka pa. Sino ka? Bakit ginagamit mong katawan ni Annalyn para patayin ako, ha? Hindi ko kailangang sabihin kung sino ako. Huh? Hindi yun mahalaga. Tatapusin kita ngayon. Yeah! Annalyn! Pilitin mong labanan ng taong kumokontrol sa'yo. Huwag kang pumayag na gamitin ka niya sa mga kawalang yaan niya. Hindi ka niya maririnig. Sa akin ang katawan niya. Kaya ano ba gustuhin ko gawin ngayon, ay magagawa ko. Ang itak mo ang papatay sa'yo. Yeah! Bakit panay ang ilag mo? Labanan mo ko. Saktan mo ko. Buisit ka. Iwanan mo ang katawan ni Annalyn at maglaban tayo. Mas mabuti na ang ganito. Kontrolado ko ang sitwasyon. Hindi mo naman siguro magagawang sakta ng babaeng ito, hindi ba? Ba't Kaya ako lang ang pwedeng umatake. Ilang ulit akong tinaga ni Annalyn. Ilang beses ko ring isinalagang hawak kong patalim. Meron na sana akong pagkakataon para saksakin siya, pero hindi ko ginawa dahil alam kong hindi niya kontrolado ang pag-iisip niya sa pagkakataong ito. Alam ko na mayroong ibang tao na gumagamit ng kanyang katawan. Kaya sa halip na undayan ko siya ng saksak ay itinulak ko na lang siya. Nang bumagsak siya sa papagay, kaagad akong lumabas ng kwarto ko. Dumiretso ako sa labas ng bahay. Naisip ko ang mahabang lubid na nasa puno na gamit ko kapag ipinapastol ang kalabaw. Dinig ko pa ang sobrang galit niya habang binabagsak ang mga gamit namin sa loob ng bahay. Di nagtagal ay lumabas na rin siya ng bahay. Tatakbo ka lang ba? Duwag ka pala. Nasaan ka na? Harapin mo ko. Kapag hindi ka lumabas, ay gigilatan ko ng liig ang babaeng ito. Sandali! Huwag mong gawin yan. Huwag mong sasaktan ng kaibigan ko. Kung ako ang kailangan mo, sige. Hindi na ako lalaban. Kunin mo ng buhay ko! Bitiwan mo ang patalim na yan. Sige, bibitiwan ko na. Ayan! Madali ka naman palang kausap. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo! Yeah! Muli akong sinugod ni Annalyn. Nang akmanan niya akong tatagayin ay madali akong kumilos para hawakan ang kamay niya na may hawak na itak. Pinilipit ko yon at nang mabitawan niya ay hinatak ko siya kaya padapa siyang bumagsak. Yun ang plano ko tapos ay kaagad kong inabot ang lubid at itinali ko ang mga kamay niya, pati ang mga paa. Yun ang pagkakataong dumating sina Kapitan Milencio at ang iba pa naming kababaryo na sasama sa pagroronda. Senod, anong nangyayari? Bakit nag-aaway kayo ni Annalyn? Bakit itinali mo siya? Isa ka pang buisit! Istorbo ka! Hindi alam ni Annalyn ang kanyang ginagawa. Sa tingin ko ay nabiktima siya ng mangkukulam. Sa akin ang katawan ng babaeng ito. Huwag kang magpapabaya. Dahil kapag nakawala ako, ay tiyak na papatayin talaga kita. Hindi ko naiiwan ang katawan ng babaeng ito. Huwag kang mayabang mangkukulam. Baka hindi mo pa alam na dalawa kaming albularyo rito. Wala akong pakialam. Kahit magtulong pa kayo, wala kayong magagawa laban sa akin. Pinagtulungan namin na buhatin si Annalyn at dalhin sa loob ng aming bahay. Itinali ko siya sa upuang naroon dahil patuloy ang pagwawala niya. Tapos ay inilabas ko na ang mga gamit ko sa panggagamot kagaya ng pulang kandila, butil ng mga palay, langis ng olibo at ang buntot pagi.
Naroon din ang mga bala ng baril. Kinuha ko ang pulang tali at itinali iyon sa braso ni Annalyn. Nakapaligid naman sa aming bahay ang mga kasama sana naming magro-ronda. Sinimulan na namin ni Kapitan Milencio ang mga ritual kung paano palalayain sa kulam si Annalyn. Habang nagsasagawa siya ng ritual, pilit kong kinuha ang atensyon ng mangkukulam. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para palayain mo si Annalyn. Pwede ka pang tumakas habang hindi pa kita nahuhuli. Ikaw ang binibigyan ko ng pagkakataon. Isang maling hakbang ang gawin ninyong dalawa ng matanda na yan. Ay papatayin ko ang babaeng ito. Nakatuon lang kay Zenon ang atensyon mo. Kaya hindi mo napansin ang ginawa ko. Hindi mo na masasaktan pa si Annalyn. Pangit na bruha! Natalian ko na ang hinliliit mo! Ganun ba? Tignan mo kung mapipigilan mo pa ako. Teka, bakit hindi na ako makagagalaw? Hindi ka na talaga makakagalaw kasi nahuli ka na namin. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Sino ka? At bakit kinulam mo si Annalyn? Walang kasalanan sa akin ang babaeng ito. Ginamit ko lang siya para makalapit sa'yo. Ikaw talaga gusto kong patayin. Anong kasalanan sa'yo ni Zenon? Magtapat ka! Kung hindi ay babaliin ko ang daliri mo! Sino ka? Aray ko! Maraming atraso sa aming pamilya ang lalaki ito. Una na roon ang pilit niyang pag-agaw sa kaligayahan ng aking anak. Ikalawa, ang pagpatay niya sa kapatid ko. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala akong pinatay na inosenteng tao. Pero aswang meron. Iyon na nga ang atraso mo sa akin. Mapatay mo ba ako? Mayroon pa rin magtatangka sa buhay mo! Kung ganun pala ay dapat ka nang mawala na mabawasan ng mga masasamang nilalang na magtatangka sa buhay ko! Ilang malalakas na hataw ng buntot pagi ang ginawa ko. Tumama sa katawan ni Annalyn. Dinig namin ang malakas na sigaw ng mangkukulam dahil nasasaktan sa bawat tama ng buntot pagi. Di nagtagal ay nawala ng malay si Annalyn kaya itinigil ko na ang ginagawa ko. Nang hawakan ko ang mukha ni Annalyn at iangat ko ay dumilat siya. Nagulat siya nang makita na magkalapit na ang mga mukha namin. Nang igalaw niya ang mga kamay at paa ay hindi niya magawang kumilos. Hoy! Sinon! Anong kalokohan ang binabalak mo, ha? Huh? Bakit mo ako itinali dito? May masama kang gagawin sa akin, ano? Pakawalin mo ako dito kung hindi sisigaw ako! Kapitan Milencio! Sisigaw daw oh. Nagkukunwari na naman ang mangkukulam na to. Akala kaya niya ay maawa tayo sa kanya. Kung ka talaga, sinong mangkukulam, ha? Ha? Sinon! Hindi na ako natutuwa sa mga biro mo, ha? Alisin mo nga ang mga tali na ito. Ano ba? Ikaw na ba si Annalyn? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre ako to. Eh kung ganun magaling ka na nga. Nagbalik na ang kaibigan ko. Kapitan Milencio! Nanalo tayo sa mangkukulam na yun! Ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyari? Oh, teka. Ang natatandaan ko lang, nagsukat ako ng bagong damit ko. Itong suot ko. Pakawalan mo na ako dito, Sinon. Sumasakit ang mga kamay at pa ako sa higpit ng pagkakatali mo eh. Pakawalan mo si Annalyn, Sinon. Magaling na nga siya. Natalo na ang mangkukulam pero nakawala siya. Sa palagay ko naman ay hindi na niya uulitin ang ginawa kasi alam niyang hindi yun uobra laban sa atin. Sumang-ayon naman ako kay Kapitan Milencio. Kinalag ko na ang tali sa mga kamay at paa ni Annalyn kasabay niyo na ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga ginawa niya simula nang pasukin niya ako sa kwarto.
Kaya nang ganap nang maalis ang tali niya at makatayo siya ay kaagad niya akong hinatak sa kusina ng aming bahay. Kita ko sa mukha niyang matinding pag-alala at kalituhan, lalo na nang makita niya ang mga bahid ng lipstick sa aking labi, lieg at dibdib na siya ang may kagagawan. Sabihin mo sa akin ang totoo. May nangyari ba sa atin o wala? Walang nangyari sa atin. Hindi ka nagtagumpay na makuha ang puri ko, no? Kasi pumalag ako. Kahit na sobrang bigat mo. Nagpilit akong makawala. Pero, ramdam ko yung palaka nung naipit. Ang lapad pala ng likod ng palaka mo. Anong pala kang sinasabi mo, ha? Nabuang ka na naman, tawa ka ng tawa dyan. Wala. Kalimutan mo na yon. Ang malagay, magaling ka na ngayon. Kaya pala, ang pula ng labi at makeup mo, may bala ka pala. Baka niloloko mo lang ako, ha? Baka sinamantala mo ang lahat habang wala ako sa katinuan. Pakikiramdaman kong mabuti ang sarili ko, lalo na yung aking. Kapag may naramdaman akong kakaiba, umanda ka sa akin, ha? Kapag hindi mo ako pinanagutan, papatayin kita. Walang nangyari sa atin, ang kulit mo, no? Tsaka hindi ako lalaking kaladkarin na kaunting halik at yakap lang bumibigay na. Ibibigay ko lang ang puri ko sa babaeng mahal ko, no? Gago. Kung magsalita ka, parang ikaw pang biktima, ha? Baka kaya ka tumatawa ng ganyan nakita mo ng lahat ng tinatago ko. Kaya nasabi mo malapad ang likod ng palaka ko, ha? Wala na ako may tatago sa'yo kung ganun. Bakit ka umiiyak? Hindi ako mapagsamantalang tao, no? Alam mo yan, kaya wala kang dapat na alalahanin. Wala akong nakita. Yung halik at yakap lang. Pero, dati mo naman ang ginagawa sa akin ng mga bagay na yun kapag natutuwa ka, di ba? Kailangan mo akong panagutan kapag lumobo ang tiyan ko. Alam mo naman ang mga tao dito sa atin. Sige, pananagutan kita. Iyon kung meron talaga nangyari. Wala namang problema sa akin kung ikaw ang maging asawa ko. Kasi ayos naman ang pagsasama natin, Oo nga. Pero dapat yung maayos din na sitwasyon. Iyon bang nasa tamang pag-iisip pareho para walang pagsisisihan? May naaalala tuloy ako. Bakit ka tumatawa? Paano kasi? 15 taon na kasi ako nung binyagan ka ng lolo ko para maging ganap kang lalaki gamit ang labaha. Oh? Ganun na pala katagal mula nang makita ko ang hito mo. Walang niya. Lumaki na ba? Dati kasi parang lintalang yun eh. Maloko ka, ha? Gumaganti ka, no? Ha? Siyempre, nagbago na yun, no? Maya-maya lang nagtawanan na kami ni Annalyn. Tapos ay kinurot niya ako sa tagiliran. Kaya nang bumalik kami kina Kapitan Milencio ay maayos na ang lahat. Nang magronda, sumama kami ni Annalyn. Pinahiram ko na lang siya ng jacket para hindi na siya umuwi sa kanila para magpalit ng damit. Naging maayos naman ang pagroronda namin ng gabing yun. Kaya matapos naming magronda, nagtuloy na kami sa lamay kung saan naroon si Inay. Ikaw ba yan, Annalyn? Ako nga po ito. Bakit po? Abay, ang ganda mo naman pala kapag nakaayos ka. Babaeng babae ka palang tingnan kapag nakasuot ka ng duster. Pero alam nyo ba, Nay? Bago kami nakarating dito, nakulang pa yan si Annalyn. Mabuti na lang at naagapang kagad namin ni Kapitan Milencio. Nakilala niyo ba kung sino ang mangkukulam na yon? Hindi nga po Nakataka siya. Sinon. Hindi ba si Dina yun? Yung ate ni Andrea? Oo nga, no? Bakit nandito siya? Parang ikaw yatang hinahanap eh. Kanina pa nakatingin sa'yo. Ikaw ang gusto niyang makausap. Ayun no, kumakaway siya. Sandali nga't lalapitan ko lang.
Nang lapitan ko nga si Ate Dina ay lumayo kami ng bahagya sa mga taong naroon. Nakita ko ng problemado siya at hindi mapakali habang kinakausap ako. Panay ang tingin niya sa paligid. Noon ko napansin ang mga pasa niya sa mukha, sa braso at dibdib. Ikaw talagang hinahanap ko, Zenon. Hindi ako maaaring magtagal dito. Ano naman ang kailangan mo sa akin, Ate Dina? Baka naman pwede mong tulungan si Andrea. Ikaw lang ang taong makakatulong sa kanya ngayon. Heto ang address kung saan siya nakatira ngayon. Hindi ba kaya kayo umalis dito sa baryo? Ay sumama na kayo sa magiging asawa ni Andrea. Ang balita ko nga ilang linggo lang ikakasal na sila, hindi ba? Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Andrea. Asal hayop si Antonio. Hindi pa nga sila kasal pero ilang ulit na niya sinaktan ng kapatid ko. Ikinukulong pa niya sa kanilang bahay na parang preso. Parang awa mo na. Tulungan mo naman siya. Itakas mo sa bahay ni Antonio. Ikakamali ka ng taong nilapitan, Ate Dina. Wala akong magagawang tulong sa kanya. Pinili niya ang ganyang buhay. Kaya kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, tanggapin niya. Kung gano'n ang ginagawa sa kanya, tumawag kayo ng pulis o barangay tanod. Nakikiusap ako sa iyo, Zenon. Tumakas lang ako doon kasi pati ako ay sinasaktan ng ina ni Antonio. Hindi na ako pwedeng bumalik doon. Nakiusap din ako sa iyo noon. Nakakausapin ko si Andrea na huwag akong iwan. Wala kang ginawa. Pinabayaan mo lang ng tuluyang kami magkahiwalay. Kaya ngayon, pasensya ka na din kasi wala akong magagawa sa problema ninyo. Kasalanan ko din ang lahat ng nangyari. Ako ang nagtulong kay Andrea na piliin si Antonio kaysa sa'yo sa paghahangad ko ng marangyang buhay. Patawad, Zenon. Patawad din, Ate Dina. Pero mayroon din akong problema na kinakaharap ngayon. Palaging nasa panganib ang buhay ko. Kaya mas uunahin ko na ang sarili ko. Matapos na masabi ko ang gusto ko ay tinalikuran ko na si Ate Dina. Nakita ko ang matinding pagsisisi sa kanyang mukha. Bumalik ako kay Annalyn. Nang lingunin ko siya ay nakita kong umalis na siya. Noon ko lang tiningnan ang papel na inabot niya sa akin. Isa iyong liblib na baryo. Tiningnan din ni Annalyn ang papel, panay ang buntong hininga niya ng agawin sa akin yun. Nilukot at saka itinapon. Doon pala nakatira si Andrea ngayon. Taga roon pa lang na pangasawa niya. Bakit nandito siya? Ano daw ang kailangan? Mihingi siya ng tulong. Itakas ko raw si Andrea sa bahay ng mapapangasawa niyang si Antonio. Kasi palagi daw sinasaktan. Aba, eloko pala tong si Dina. Gusto ka pang gawing kidnapper. Sa tingin mo ba, sasama naman sa'yo si Andrea? Ayaw na nga niya, di ba? Tama si Annalyn. Pabayaan mo na sila. Nakakalimot ka na sa mga nangyari sa inyo kaya sana huwag mo nang balikan ang nakaraan. Hindi ko na rin siya gusto para sa'yo. Hay, mabuti pa itong kaibigan mong si Annalyn. Hindi kanya idiwan sa lungkot at kagipitan kahit noon pa. Kaya nga po, Inay. Hindi naman ako susugod doon para lang makipag-away at bawiin pa siya. Tapos ng lahat sa amin. Ay, mabuti naman kung ganoon. O, sige na, umuwi na tayo. Ay, hatid na muna natin itong si Annalyn bago tayo umuwi. Aling Josefa, 3 bahay lang po ang pagitan ng ating mga bahay kaya hindi na ako kailangan pang ihatid. Ay, basta, ihahatid ka pa din namin. Tayo na, sabay-sabay na tayong umuwi. Papaumaga na nga kaya umuwi na kami. Inihatid namin si Annalyn pero bago kami umuwi, kaagad akong nakatulog nang makapasok ako ng kwarto. Kinabukasan ay tanghali na ako nang magising. Nang sumunod na gabi, naisip kong puntahan si Annalyn para alamin kung sasama siya sa amin sa pagroronda. Pero bago ako makarating sa bahay ni Annalyn ay nakita ko si Ate Dina na sa pilitang isinasama ng 2 lalaki. Ayaw ko sanang makialam pero nakita ko na sinasaktan na nila si Ate Dina kaya kaagad akong lumapit at pinigilan sila.
Mang Sidro, pakawalan mo na ako. Para mo nang awa. Ayaw ko na bumalik sa inyong bahay. Pabayaan niyo na lang ako. Huwag ka na gumawa ng iskandalo, Dina. Sumama ka na ng maayos. Talagang matigas ang ulo mo, Dina. Baka gusto mo na dito na kita tapusin. Bakla lang ako pumapatol sa babae. Kung ayaw sumama sa inyo, huwag nyo nang pilitin. Tulungan mo ako, Zinon. Ayaw ko na talagang bumalik sa kanilang lugar. Tsak, nasasaktan na naman ako ng ina ni Antonio. Baka nga patayin pa nila ako. Nagkita tayong muli, Sinon. Ang magaling na lalaki na palaging pinag-aawayan ni na Antonio at Andrea. Kaya sobrang galit namin sa iyo. Nagbibiro ka ba? Bakit naman nila ako pag-aawayan hindi ko naman sila pinakikialaman? Hindi ko nga kayo kilala. Bukod doon, nananahimik ako dito sa lugar namin. Nananahimik ka nga, pero si Andrea biglang nagbagong isip. Ayaw nang pakasalan ng anak ko at ikaw ang dahilan. Kung mawawala ka, ay matatahimik na ang lahat. Kaya nga ilang beses ka na naming pinagtangka ang patayin. Pero nakaligtas ka. Napatay mo pa ang pinsan ko. Narinig ko na mga bagay na yan sa mangkukulam na bumiktima kay Annalena. Ibig sabihin, asawa mo ang mangkukulam at ang mga aswang na nagtangka sa buhay ko ay mga kamag-anak mo. Matalas din palang isip mo. Madali mong naaalala ang mga nangyari. Sa bagay, hindi mo talaga makakalimutan yon. Lalo na kung buhay mo ang nakataya. Kung ganun, ay lahi pala kayo ng mga aswang. Yun marahil ang dahilan kaya nagbago na ang isip ni Andrea. Dahil mga kampong kayo ng Diablo. Tama. Ikaw yung aswang na nasugatan ko sa hita. Tama ako. Hindi na yan gagaling. Nabubulok na nga oh. Oo, ako ngayon. Pero dadalhin mo na rin sa iyong kamatayan ang nalaman mo. Dahil mamamatay ka na ngayon! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon! Nakita ko ang dalawang taong hinahanap ko! Ate Dina, dapat ay sinabi mo na sa akin ang bagay na ito nung unang magkita tayo, nung nakaraang gabi. Ngayon ko lang tinalaman ang totoo, Zinon. Akala ko isadya lang silang malupit, kaya ayaw nila na palabasin kami. Tumigil ka na, Dina! Pasalamat ka! At naging kapatid ka ni Andrea. Ayoko na lalo siyang magalit sa amin. Kung nagkataon ay kinain ko na rin ang puso mo. Ang anak ko naman baliw na baliw kay Andrea. Kahit ayaw na sa kanya. Napakatanga. Pero bilang magulang, gusto kong maging masaya siya. Sa ginawa mong to, ikaw rin ang humukay ng sarili mong libingan. Hindi ka na makakaalis dito. Dapat mamatay ang mga kagaya mo! Kung hindi kita napatay noong una nating paghaharap, ngayon ay hindi ka na makakatakas! Kaagad kong hinugot ang itak sa baina nang makita kong sumugod na sa akin ang aswang na kasama ni Mang Sidro. Kaagad niya akong dinamba pero nakailag ako. Lalo siyang nainis kaya paulit-ulit siyang umatake. Lalo akong naging maingat dahil naranasan ko na kung gaano kahirap ang masugatan ng mga kuko ng aswang. Kaya na magkaroon naman ako ng pagkakataon na ako naman ang umatake. Magkakasunod na pagtaga ng itak ang ginawa ko. Inilagan din yun ng aswang. Nang muli akong tumaga, sinalo niya ang kamay ko na may itak. Itinaas niya yun pero mayroon pa akong patalim sa bewang. Hinugot ko yun at sinaksak ang aswang sa dibdib. Napaatras siya, paluhod na bumagsak. Ano bang ginagawa mo, Ilong? Isang pipitsuging albularyo lang ay hindi mo pa mapatay! Masyado mo naman akong minamaliit. Hindi na magtatagal ang buhay ng kasama mo. Kaya bitiwan mo na yang si Ate Nida at harapin ako! O baka naman naduduwag ka na. Pwede ka nang tumakbo at sabihin sa pamilya mo na magsisimula na ang tunay na laban! Hangal! Hindi ako duwag para gawin yon! Kaya itigil mo ng kayabangan mo! Ikaw ang dapat na tumakbo! Ganyan nga.
Ate Dina! Lumayo ka na sa halimaw na yan! Oo, Sinon. Salamat. Mga kapitbahay! Tulong! Merong mga aswang dito! Uy, agiya ka talaga, Dina! Pahamak ka! Ako ang harapin mo, halimaw ka! Ang kamatayan mo magiging mensahe ko sa kanila na humanda sila sa gagawin kong pagtugi sa kanila! Yeah! Sige! Tapusin na natin to! Iuuwi kong ulo mo para matahimik na si Andrea. Ipapakain ko sa kanya ang atay mo para tuluyan na siyang maging aswang! Parehong puno ng galit ang puso namin ni Mang Sidro, kaya na mag-abot kami ay naging mainit ang aming paglalaban. Gamit niya ang matatalas niyang mga kuko at pangil ng salakayin ako. Patalim at itak naman ang ginagamit ko para labanan siya. Mas malakas at mabilis siya sa kanyang kasama kaya kahit anong ilag ko, natatamaan pa rin ako ng mga pag-atake niya. Yun nga lang, hindi naman masyadong malalim ang mga nagiging sugat ko. Makalipas ang ilang sandali, tumigil kami sa paglalaban. May ibubuga ka rin pala. Mas magaling ka na ngayon, ha? Pero hindi mo pa rin naiwasan ang mga pag-atake ko. Tingnan mo ang mga braso at dibdib mo. Umaagos ng dugo. Kaya lalo kong nasisiyahan. Ikaw rin, sa sobrang galit at tiwala mo sa sarili mo, hindi mo na namamalayan na nasugatan na rin kita! Sugat? Nasaan ang sugat? Niloloko mo ba ako? Wala nga akong naramdaman. Wala ka naman talagang sugat. Wala ka talagang mararamdaman. Kasi ang atensyon mo ay nasa akin lang. Sa kagustuhan mong mapatay ako, hindi mo namamalayan. Napapaligiran ka na ng mga tao. Alintek, dumating ang mga istorbo. Narinig namin ang malakas na sigaw ni Dina, kaya nagmamadali kami pumunta dito ni Kapitan Melencio. Mga kasama, paligiran natin ang aswang! Lumaban pa din si Mang Sidro sa amin kahit alam niyang tagilid na siya. Sinugod niya ako pero sinalubong na siya ng mga naglili parang sibat. 3 sibat ang bumaon sa kanyang dibdib at tiyan. Palahod siyang bumagsak pero ang mga mata niya ay nakatingin pa rin sa akin. Umaangil pa rin siya sa galit dahil nabigo siya sa mga gusto niyang gawin. Di nagtagal ay tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Padapa siyang bumagsak. Nilapitan naman ako ni Annalyn nang makita niya ang mga dugo sa aking mga kamay at dibdib. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. May sugat kasi nun. Sabi ko naman kasi sa'yo, palagi kang mag-iingat. Hindi ka marunong makinig sa akin eh. Huwag kang mag-alala sa akin. Mababaw lang naman ang mga sugat na ito. Ayos lang ako. Tingnan ko nga. Mabuti naman at mababaw lang pala ang mga sugat mo. Annalyn, pupunta ako sa baryo kung saan nakatira ngayon si Andrea. Pero bakit pa? Umalis na nga siya para magpakasal sa bago niyang nobyo tapos gugulihin mo pa? Bakit kailangan mo pang balikan ang nakaraan? Hindi na ito tungkol kay Andrea. Tungkol na ito sa akin. Yung mga aswang na sumasalakay dito ay pinagtatangkaan ang buhay ko. Mga kamag-anak ng mapapangasawa ni Andrea. Inuturing nila akong balakid sa pagsasama ni na Andrea at Antonio. Delikadong iniisip mo kung dadayo ka sa lugar nila. Hindi na naman ako magkakaroon ng katahimikan dito. Palagi rin naman nasa panganib ang buhay ko eh. Kaya mas maganda na harapin ko na sila para matapos na to. At itong si Ate Dina ang magtuturo sa akin kung nasaan ang kuta ng mga aswang na yun. Sasama ako sa iyo. Hindi kita maaaring pabayaan na lumakad ng mag-isa. Pero kailangan natin na matutuluyan sa lugar na yun habang pinag-aaralan kung paano sila haharapin. Saan bang lugar ang sinasabi mo, Zenon? Baka mayroon akong maitutulong. Sinabi namin kay Kapitan Melencio ang baryo kung saan matatagpuan ang mga aswang. Nagkataon naman na mayroon pala siyang kamag-anak sa lugar na yon, kaya naman bumuo na kami ng plano. Si Inay ay inihabilin ko muna sa isa naming kamag-anak na doon muna pansamantala titira hanggang hindi pa ako nakakabalik. Nang sumikat ang araw ay nagbiyahe na kami gamit ang mga motor.
Iniangkas ni Kapitan Melencio si Atenida at sa akin naman nakaangkas si Annalyn. Malayo nga ang baryong sinasabi ni Atenida. Pangit at lubak-lubak pa ang mga kalsada, kaya mabagal ang naging biyahe namin. Makalipas ang halos 3 oras ay nakarating kami sa baryo. Pansin ko na halos ang mga bahay doon ay sarado kahit tanghali na. Pinsang Melencio, anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito sa liblib naming baryo? Tuloy kayo sa aking bahay. Magandang umaga, Pinsang Fidel. Kailangan namin ng tulong mo ngayon. Sige, pag-usapan natin yan. Ang dami mong kasama. Sila sina Sinon, Annalyn at Dina. Mga kababaryo ko mga yan. Kailangan namin ng pansamantalang matutuluyan habang nandito kami. At kung mayroon ka pang mga kasamahan dito na maaaring tumulong sa atin, ay baka pwedeng pakiusapan din sila. Tungkol ba yan sa mga aswang? Bakit mo alam ang sadya namin? Problema din kasi namin dito yan. Kaya kung napansin niyong lahat ng mga bahay dito ay sarado, kahit mataas ng araw. Kasi lahat ay napupuyat sa gabi. Dahil sa mga salot na aswang na dumadayo dito para mambiktima. Kaya nga lang hindi namin mauli. Hindi kasi namin alam kung nasaan sila. Kung gano'n pareho lang pala tayo ng problema. Yun mismo ang dahilan kaya kami narito. Ang mga aswang na dumadayo sa amin ay mga taga rito sa inyo. Ang ibig niyo bang sabihin ay nandito sa aming baryo mga aswang? Oo, taga rito sila. Napatunayan namin yon nang mapatay namin ang aswang kagabi. At si Ate Dinang tutulong sa atin. Ang pamilya ni Antonio ang aswang. Ang mga magulang niya ay sina Mang Sidro at Aling Salud. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako maaaring magkamali dahil galing na ako sa bahay nila. Tumakas lang ako pero ang aking kapatid na si Andrea, nandun pa sila sa bahay ng mga aswang na yon. Ang mga taong sinasabi mo ay ginagalang ng mga taga rito. Mayaman ang pamilyang yan. At silang tumutulong sa mga taga rito lalo na sa panahon ng tagtuyot. Kapag sinabi natin yan sa mga tao, walang maniniwala sa atin. Paanong walang maniniwala kami nga ang magpapatunay na aswang si Mang Isidro? Napatay namin siya kagabi sa aming baryo. Nasaan si Mang Sidro? Ano siya mangungumpisal sa mga taga rito kung tinapos niyo ng buhay niya? Baka baligtarin pa nila ang mga pangyayari at kayo ang akusahan ng mga kriminal. Dahil pinatay niyong pinuno ng baryo namin. Si Mang Sidro, pinuno ng baryo dito? Oo, siya ang kapitan del baryo dito. Si Andrea, siya rin ang isa sa pwedeng makapagpatunay na aswang ang mapapangasawa niya na si Antonio. Nakita ko sila kahapon. Namimigay sila ng imbitasyon sa mga taga rito na dumalo sa kasal nila. Masaya siya habang kasama si Antonio. Kaya yung mga sinasabi niyo, mahihirapan tayong patunayan. Maliban na lang kung makikita ng mga tao na aswang talaga sila. Kung gano'n yun ang dapat nating planuhin. Kung paano natin mailalantad ang kasamaan nila. Bigla ay natahimik kaming lahat. Hindi kasi namin inaasahan na ganoon ang malalaman namin pagdating sa lugar na yun. Matagal akong nakatingin kay Annalyn, tapos ay tiningnan ko si Ate Dina. Panay ang buntong hininga ko habang nag-iisip ng paraan. Hindi ko rin kasi alam na ganun palang pagkakakilala ng mga tao sa kanila sa lugar na to. Gaya ng sinabi ko, palagi lang kaming nasa kwarto at nakakulong. Matatalino at tuso ang mga aswang na yun. Nagpapakita sila ng kabutihan sa mga taga rito para itago ang kanilang kasamaan. Kaya kahit anong gawin nila, ay walang maghihinala na aswang sila. Kasi ganun ang mga ginagawa nga nila. Noong nakaraang anihan nga ang lahat ng mga inani nilang palay ipinamigay lang sa mga taga rito. Halos wala silang itinira sa kanila. Hindi naman kasi nila kailangan yon dahil hindi naman sila kumakain ng kanin. Ang mga tao rito ay pinapakain nila sa kanilang mga palad
para gawin nilang pagkain kapag sila ay nagugutom. Teka muna, Dina. Paano ka nakatakas sa bahay nila? Nang sabay-sabay silang umalis ng gabing yon, naiwanan lang ang isa nilang tauhan para magbantay sa amin ni Andrea. Nang maramdaman namin na may nagbubukas ng pintuan, nagtago kami sa ilalim ng kama. Akala ng bantay ay nakatakas kami kasi nakabukas din ang bintana, kaya nataranta siya na lumabas ng bahay. Hindi na naisara ang kwarto kaya nakatakas ako. Bakit hindi mo pa isinama si Andrea sa pagtakas? Kasama ko siya, pero nadapa siya at napilayan. Kaya siya lang yung nahuli ng mga tauhan ni Antonio at ibinalik sa bahay. Ay, hindi ako naniniwalang masaya siya. Baka ginagawa lang niya yun para hindi na siya saktan ni Antonio. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ang gagawin natin para maging kaisa natin ng mga taga rito. Para tapusin ang pagkukunwari nilang mababait. Kung ganon, ay bantay sa lakay pala mga walang hiyang yun. Kaya pala tumulong pa sila sa akin sa pagpapalibing ng aking asawa na nabiktima ng aswang. Sila rin palang may kagagawan. Ganoon na nga. Para kahit ilan pa ang mabiktima nila, ay hindi sila paghihinalaan ng mga tao. Wala kayong kaalam-alam na pinapaikot labang kayo sa kanilang mga palad. Kaya pala kapag kasama namin si Mang Sidro hindi namin mahuli ang aswang. Naliligaw kami palagi kapag sumasalakay ang mga aswang na kamag-anak nila. Ibig sabihin ay talagang marami sila dito na mga magkakamag-anak. Oo, isang malaking pamilya yan. Kaya isang pagpapatiwakal ang gagawin natin kung sakaling maging padalos-dalos tayo. Kasi baka hindi lang sila ang makakalaban natin, kundi pati taong baryo na nagtitiwala sa kanila. Gagawa ako ng paraan makita si Andrea. Kailangan malaman din ni Antonio na nandito na ako para siya na ang mismong maunang kumilos. Hihintayin natin na magkamali siya. Nang araw ding yun ay kumilos na kami. Kasama namin si Ate Dina nang maglakad-lakad kami sa baryo. Naglagay siya ng bandana para hindi sa basta-basta makikilala. Nang mga oras na yon, maraming bahay na ang nakabukas ang mga pintuan at bintana. Napansin ko na lahat ng mga tao ay sa amin nakatingin. Lahat ay nagbabantay sa aming mga kilos, lalo nang magpunta kami sa tindahang malapit lang sa bahay ni na Antonio. Nakakailang ang mga tao rito. Tingnan mo si Non. Para na ako matutunaw sa mga tingin nila. Yung iba may hawak pang mga itak. Mga dayo kasi tayo sa lugar na ito. Siyempre, hindi maiiwasan na maginala sila sa atin na mga aswang tayo. Oo nga. Zinol, umanda ka. May mga lalaking palapit sa atin. Galing sa loob ng bakuran ni na Antonio. Huwag kayong matakot. Wala naman tayong ginagawang masama. Huwag kayong magpalata na meron tayong hinahanap dito. Nang lumapit nga sa amin ang tatlong lalaki ay bigla na lang akong sinuntok bago pa ako makapagpaliwanag. Mabuti na lang at alerto ako. Nasalag ko yun at umatras ako. Pero tumulong na rin ang dalawa pang lalaki kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang lumaban. Pati si Annalyn ay lumaban na rin ng mano-mano sa isang lalaki. Ang mga tao sa aming paligid ay hindi man lang nakialam. Lahat ay nanonood lang sa nangyayari. Ilang saglit pa, napatumba naman ni Annalyn ang tatlong lalaki. Pero sa halip na umalis sa mga yon ay matuling tumayo at nakipaggirian sa amin ni Annalyn. Mga lukong mga to Gusto nyo ng away Sige, pagbigyan natin Annalyn. Oo naman. Sa aswang nga hindi ako natakot Sa kanila pa. Tatawagin ko si Namang Fidel at Kapitan Melencio. Nang makaalis si Ate Dina ay muling lumusob ang tatlong lalaki kaya naman muli kaming nakapagpalitan ng suntok ni Annalyn. Sa totoo lang ay malalakas ding sumuntok ang mga kalaban namin. Isa sa mga yun ang nakatama sa aking dibdib. Sa lakas ng pagsuntok niyon para kong kakapusin ng paghinga. Pero nang makita kong sumusugod na naman siya kaagad akong bumawi. Malalakas na suntok ang binigay ko sa kanya. Tumama lahat sa panga. Bumagsak siya. Nang lumapit ang isa, tinadyakan ko. Nang tumumba yun ay kagad kong kinubabaw at sinuntok ng ilang ulit sa mukha hanggang sa magdugo ang ilong niya.
Nang tingnan ko si Annalyn ay lupaypay na din ng kalaban. Sa tuwa namin ay nag-apir pa kami pero natigilan kami nang makitang palapit sa amin ang mga tao na kanina ay nanunood lang sa away namin. Mga kasama! Pamangkin ko mga ito! Darating lang nila, kaya nagugutom. At naghanap ng tindahan, kaya nandito. Oo nga. Mga anak kong mga yan. Pinsan ko si Fidel. Mga pamangkin mo palang mga yan, Fidel? Oo, Antonio. Naku, pasensya ka na sa mga tao ko. Alam mo naman ang gulong nangyayari dito sa ating lugar kapag mayroong mga bagong mukha at napag-iisipan natin ang masama. Oo nga. Kasalanan ko rin, hindi ko sila sinamahan. Sana'y hindi na nagkagulo. O sige, alis na kami. Tayo na. Balik na tayo sa bahay ko. Sige. Annalyn, bumili na kayo ng kahit ano para maniwala sila sa sinabi ni Fidel. Sumang-ayon naman sa akin sina Annalyn at Ate Dina. Bumili sila ng tinapay at kape pero habang hinihintay ko sina Annalyn ay napatingin ako sa malaking bahay ni na Antonio. Nakita kong nakasilip sa bintana si Andrea. Nakita rin niya ako kaya napatingin siya kay Antonio. Nang tingnan ko si Antonio, nakita kong nakatingin din siya sa akin. Tapos ay ngumiti. Di nagtagal, muling lumapit. Siya nga pala, Fidel. Sa makalawa ay kasal na namin ni Andrea. Isama mo sa pagpunta dito mga pamangkin mo. Sige, Antonio. Pupunta kami. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Sinon. At ito naman ang asawa kong si Annalyn. Mag-asawa kayong dalawa? Oo, bago lang. Mga ilang araw pa lang na ikinasal kami kaya nga kami nagpunta rito para ipakilala ko siya sa tiyupedel ko. Kaso napaaway naman kami. Ganun ba? Binabati ko kayo. Salamat, Antonio. At pasensya na din kasi nagkagulo dito. Siya nga pala, binabati ko rin kayo ng mapapangasawa mo. Salamat. O sige, aasahan ko kayo sa kasal namin ha. Dito lang naman sa bahay ang kasal. Simple lang ang gusto namin. Sige. Pupunta kami sa kasal ninyo. Naku mahal, may pasa ka sa mukha. Halika nga at gagamutin ko ng labi ko. Nagulat ako ng ilang ulit akong halikan ni Annalyn sa pisngi at sa labi dahil may munti akong naging pasa roon. Natigilan at napatingin na lang sa amin si Antonio lalo na nang halikan ko din sa labi si Annalyn. Di nagtagal tumalikod na si Antonio pero si Andrea ay nanatiling nakatingin sa amin kaya naman inakbayan ko na si Annalyn at umalis na kami doon. Nang makalayo na kami, hindi ko pa rin inaalis ang kamay ko sa balikat ni Annalyn. Parang nag-enjoy ka na dyan sa balikat ko ha. Huwag ka nang magreklamo. Maraming tao nakatingin sa atin, no? Kanina nga hindi ako nagreklamo nang halikan mo ko, no? May loko ka ha. Baka gusto mong buljakin kita dyan. Ikaw na nga yung naka-escort, ikaw pang magre-reklamo dyan. Ano yung buljak? Suntukin ang ibig sabihin nun. Salitang kanto lang. Nakita mo na si Andrea? Nasa bintana ng malaking bahay. Oo. Nandun nga siya. Anong naramdaman mo nang makita mo siya? Anong naramdaman ko? Ay di wala. Sinungaling. Kung di ko pa alam na tuwang-tuwa ka nang makita mo siya kanina. Tingin ka nga ng tingin kaya nakursunadahan tayo ng mga ungas na yun. Sa palagay ko nga si Antonio nag-utos na banatan tayo ng mga loko na yun. Hindi ako nakakibo sa sinabi ni Annalyn. Nang mapansin ko na wala ng tao na nakatingin sa amin ay saka ko inalis ang kamay ko sa balikat niya. Nang makarating kami sa bahay ni Fidel, nakita naming nakaupo sa isang upuang naroon si Ate Dina. Nangangatal sa takot.
Nang mapansin ko yon ay kaagad ko siyang nilapitan. Nakita ko ni Antonio na kasama kayo. Kaya nagmamadali akong umalis at hindi na bumalik doon. Natatakot akong pagdating ng gabi ay balikan tayo ni Antonio. Hindi niya gagawin yun, Ate Dina. Hindi niya basta bubunyag ang kanyang sarili. Mag-iisip niya ng ibang paraan kung paano niya tayo maililigpit nang hindi sila nabibisto ng mga taga rito. Tama si Sinon. Magiging masikip sa ang kanilang baryong to kapag nalaman ng mga tao na silang mga aswang. Kaya kahit alam na natin ang totoo, maging maingat pa rin tayo sa ating mga kilos. Magplano tayo ng mga gagawin natin laban sa kanila. Ang kailangan mong gawin ay galitin siya, Sinon. Bukas bisperas ng kasal nila. Abala na ang lahat ng tao rito. Gumawa ka ng paraan na makausap si Andrea. Kapag nakapasok ka na sa bakuran nila, itakas mo si Andrea. Delikadong iniisip mo, Kapitan Milencio. Sa bakuran, makakapasok tayo dahil imbitado naman tayo. Pero sa loob ng bahay, parang mahirap pasukin yun. Lalo pa nga't maraming bantay sa paligid. Yung dinaanan ko sa likuran ng bahay nila. Baka pwedeng doon dumaan si Zinon para makapasok sa loob ng bahay. Ay, kaya lang, kapag ganoong panahon, baka kahit sa likuran ng bahay ay maraming tao. Di bale. Subukan pa rin natin ang lahat para mabawi sa kanya si Andrea at malaman ng mga taong lihim ng kanilang pamilya. Nang dumating ang araw ng kasal ni Antonio at Andrea, ang lahat ng mga taga roon ay abala na sa harapan ng bahay ni Antonio. Ang mga kalalakihan ay nagtulong-tulong para katayin ang isang malaking baka. Ang mga kababaihan naman ay hinihiwa na ang mga karne ng baboy na nasa lamesa, habang ang ilan ay naghihiwa ng mga panangkap. Bawang, sibuyas at iba pang panangkap ang nakita kong nasa lamesa. Habang nagkakasayahan ang mga tao, hindi nila napapansin na lihim kaming nag-uusap ni Fidel at Annalyn habang kunwari ay tumutulong sa paglalagay ng mga lona. Tingnan mo, tuwang-tuwa ang mga tao kasi makakatikim na naman ng masasarap na pagkain. Lahat ng yan ay gastos ni Antonio para sa mga tao dito. Kaya paano mo sasabihin sa kanila ang natuklasan natin? Tama ka. Magiging bulag lang sila sa katotohanan. Baka tayo pang patayin nila. Pero pansin niyo ba? Lumalayo dito ang mga kamag-anak at tauhan ni Antonio dahil sa mga bawang at asin na nasa lamesa. Takot silang lumapit. Pero hindi yun pinapansin ng mga tao. Pati si Antonio. Ayun sa itaas ng bahay. At nakatingin lang. Katabi si Andrea. Kaya umayos ka ng mga kilos mo. Binabantayan niya tayo. Nakabihis na pala si Andrea. Saan ba sila ikakasal? Diyan sa gawing likuran ng bahay. Malawak at magandang lugar na yan. Parang hardin ng mga bulaklak. Kaya maya lang ay darating nang magkakasal sa kanila. Ang alam ko, hindi pare ang nagkakasal sa kanila, kundi ang mga matatandang aswang sa kanilang lahi. Ayun na nga. Yung matandang lalaki na bagong dating. Nakasuot ng itim na damit. May mga halalay pang kasama. Baka yan ang magkakasal sa kanila. Totoo nga ang sinabi ni Fidel dahil nakita kong umalis na sa bintana sina Andrea at Antonio. Nang lihim naming sinundan ni Annalyn ng matandang lalaki ay nakita namin na sinalubong nga iyon ni Antonio. Napansin namin na marami nga ang bantay sa likod ng bahay, lalo na ang bandang pintuan. Pansin din namin na wala ng mga tao roon kundi mga tauhan lang ni Antonio. Nang isang lalaki ang sumita sa amin ay nagdahilan kami na naghahanap kami ng banyo kasi naiihina si Annalyn. Pero sinabi ng lalaki na bawal kami doon. Babalikan na sana namin si Fidel nang lumapit sa amin ng matandang babae na dati na naming nakita sa aming baryo noon na tinulungan namin ni Annalyn ng madapa. Nagulat kami nang malamang naroon siya. Lola,
Taga rito pala kayo sa baryo? Oo naman. Narito ba kayo para makipagsaya o para manggulo? Abay, para makipagsaya po. Teka, parang hindi kayo ordinaryong tao. Isa kayo sa kanila. Magaling ka talagang albularyo. Ang talas ng pakiramdam mo. Tama ka. Ako si Salud, ang ina ni Antonio. Nakita ko na kasi mga mata ninyo. Nakabaligtad kaming dalawa ni Annalyn. Bago pa kami nakakilos ni Annalyn ay nakalapit na sa amin ang 4 na lalaki. Lalaban sana ako pero sinenyasan ako ni Annalyn kasi nga ay kinaladkad na kami sa loob ng bahay. Yun naman kasi ang plano namin na makapasok sa loob ng malaking bahay. Dinala kami ni Naaling Salud sa isang malaking kwarto. Naabutan namin na naroon na sina Antonio at ang matandang lalaki na magkakasal sa kanila. Nang makita ako ni Antonio, nang lumapit pa lang sa akin ay binanatan agad ako. Ilang malalakas na suntok ang tumama sa aking sikmura at muka. Nahilo ako at bumagsak. Pilit namang nagpupumigla si Annalyn pero pinipigilan siya ng mga aswang sa paligid. Hanga din naman ako sa iyo, Sinon. Dumayo ka pa talaga rito para lang guluhin ang aming kasal. Wala akong pakialam sa kasal ninyo, Antonio. Nandito ako para tapusin ang sarili kong problema. Hindi naman ako makakarating dito. Kung pinabayaan nyo na lang ako, kung hindi nyo na pinakialaman pa ang buhay ko. Kasalanan lahat yun ni Andrea. Handa kong ibigay sa kanya ang lahat ng bagay na gusto niya. Pero nagbago ang isip niya nang malaman ang lihim ng aming pamilya. Pilit niya tayong pinagkukumpara. Nagsiselos ako sa ganoon. Kaya para matapos na ang pagtatangka niyang bumalik sa'yo, naisip naming patayin ka na lang. Pero palagi kang nakakaligtas. Kahit ginamit ko na ang katawan ng babaeng ito. Wala ring nangyari. Kayo palang mangkukulam na yon. Pero paano nyo nagawang magamit ang katawan ko? Dahil sa mga nalalagas mong buhok nang hawakan ko yon. Hindi mo napansin na itinabi ko yon matapos kong makipag-usap sa inyo. Pero ngayon, hindi na kayo makakaligtas. Pagkatapos ng aming kasal, magkakainan ang mga tao. Natutuwa sila sa malaking baka na ibinigay ko sa kanila. Pagkatapos nila, ang angkan ko naman ang magdiriwang at kayo ang aming kakainin kapag wala na ang mga hangal na taong baryo na nandyan sa bakuran ko. Sayang lang kasi, hindi mo na makakasama pa sa pagdiriwang ang ama mo. Dahil patay na siya. Muli akong inupakan ni Antonio. Yun naman ang pagkakataon na pumasok sa kwarto si Andrea. Nang makita ko siya ay tinitigan ko siya ng masama. Pinahid ko ang dugo sa aking labi. Marahan akong tumayo pero muli akong hinawakan sa mga kamay ng mga aswang na naroon. Nang mapansin ko na lahat sila ay pinagmamasda ng magiging kilos at reaksyon ni Andrea, mayroon akong naisip kaagad para hindi rin siya masaktan. Ano bang problema mo, Andrea? Pinabayaan na nga kita sa gusto mo, hindi ba? Hindi kita pinigilan na sumama kay Antonio. Ngayong nandito ka na, ay ginugulo mo pa rin kami ni Annalyn. Kung nananahimik ka na lang di sana, hindi tayo nagkakagulo ngayon. Ang ibig mong sabihin ay kayo na pala ni Annalyn? Oo, mag-asawa na kami. Siya ang tumulong sa akin nang mawala ka. Siya ang gumamat sa sugat ng puso ko na ginawa mo. Kaya sana, tinanggap mo na lang kung anong pinili mong buhay. Hangal! Akala ko pa naman na meron pa akong babalikan. Wala na pala. Kung gano'n ay magsama kayo sa kamatayan ni Annalyn. Ako mismo ang kakain sa puso mo kapag tinanggap ko na ang pagiging aswang. Mabuti naman at natauhan ka na, Andrea. Ngayong malinaw na ang lahat, siguro naman matatahimik ka na.
Oo naman. Tayo na, Antonio. Ituloy na natin ang kasal. Kayong lahat, sumama sa amin sa Arden at saksihan ang kasal ni Andrea at Antonio. Ikandado nyo ang kwartong ito nang hindi makalabas ang dalawang ito. Sumunod naman kay Aling Salud ang mga aswang na naroon kaya nang lumabas sila ikinandado ang pintuan. Nang sumilip kami sa likurang bintana ng kwarto ay nakita nga namin na nasa likuran na ng bahay ang lahat ng mga aswang at ang matandang lalaki ay nagsimula na ng seremonyas para sa kanilang kasal. Di nagtagal ay narinig namin na mayroong nagpipilit buksan ng kandado ng pintuan. Nang masira ang kandado at bumukas ang pintuan ng bahay, nakita namin sina Kapitan Milencio at Fidel na kasama si Ate Dina. Kaagad kaming lumabas. Lumabas na tayo rito. Oras na para kunin si Andrea. Tapos na ang pagtatago nila ng kanilang lihim. Anong ibig niyo sabihin? Habang naghahanap kami dito sa bahay kung saan kayo nakakulong, ay nakita namin ang mga atay sa isang lalagyan. Nakausap na namin ang mga tao sa labas. Gusto rin nilang malaman ng totoo. Kung atay ba talaga yun ang tao o hindi. Lalo na mga taong nawala ng mahal sa buhay na nabiktima ng aswang. Akala nga namin ni Fidel ay hindi namin makukumbinsi ang mga tao. Kaya gumawa kami ng kasunduan. Papayag kami na putulin ang aming mga kamay kapag hindi totoo ang mga bintang namin sa kanila. Ama si Pinsang Milencio. Kaya hindi pa rin masyadong kumbinsido ang mga tao hanggat hindi nakikita ng kanilang mga matang totoo. May alam akong paraan para mailantad ang pagiging aswang nila. Tamang-tama kasi kumukulimlim na. Tama talaga ang mga matatanda. Kapag matindi ang sikat ng araw at kumukulimlim at pumatak ang ulan, may mga aswang na ikinakasal. Naging pabaya din sila. Tiwala sila na tayo lang ang makakaalam ng lihim nila. Hindi nila naisip na mas mahalaga ang mga buhay na nawala. Ngayong alam na namin ang totoo. Tayo na! Habang nagdaraos ng kasal ang mga aswang. Nang umalis kami sa kwartong yun ay sa harapan ng pintuan ng bahay kami dumaan. Mayroon palang nakabantay na 2 aswang doon. Kaagad namin iyong inupakan. Nang bumagsak yun ay dinala namin sa mga taong nasa harapan ng bahay habang abala pa sila Antonio sa likuran ng bahay nila. Ang 2 lalaking aswang ay sinubuan ni Annalyn ng mga bawang at asin. Umusok ang mga bunganga ng mga yon. Napapaso sila kaya nakita ng mga tao ang pamumulang mata ng mga yon at nang bumagsak at nagkikisay ay nalaman nila na totoo ang sinasabi namin. Kaya naman kahit hindi na nakatiis ang isang lalaking naroon, tinagpas niya ang lieg ng aswang. Kami naman ay nagpunta na sa likuran ng bahay. Itigil niyo ang kasal! At sino ka para pigilan ang aming kasal? Ako lang naman ang sisira sa inyong mga pangarap. Kami ang maghuhubad sa maskara ng inyong mga angkan. Anong maskara ang sinasabi mo? Paglakas ng loob nyo? Baka nakakalimutan ninyo na nasa loob kayo ng bakuran ko. Ang lahat ng mga tao na nakapaligid sa inyo ay sumusuporta sa amin. Noon yon! Noong hindi pa namin alam ang totoo ng mga salot kayo! Hayan ang patunay! Mga atay at puso ng tao na pinatay nyo! Huwag kayong maniwala kay Fidel. Atayan ang baka at baboy na kinatay ninyo para maging handa namin. Huwag ninyong kalilimutan na naging mabuti kami sa inyo. Oo nga! Napakabait ninyo! Pero pagdating pala ng gabi, masahol pa kayo sa tigre kung pumatay ng mga tao rito sa ating lugar! Bistado na kayo. Ayan si Andrea. Ang isa pang magpapatunay na ang angkan nyo ang mga salot na pumapatay sa mga taga rito. Tama sila! Mga aswang sina Antonio at Aling Salud! Mga kampo ng Diablo na pumatay sa inyong mga mahal sa buhay! Gusto rin nila ako maging aswang! Tumigil ka, traidor na babae! Ikaw ang tumigil, mangkukulam ka? Patunayan mong hindi ka aswang kung kaya mong tagalan ang epekto ng asin at bawang sa iyong katawan. Hindi nailaga ni Aling Salud ang asin at bawang na ibinato sa kanya ni Annalyn.
Kaagad siyang napasigaw na parang napasok kaya tinakpan niya ang kanyang mukha at tumalikod sa mga tao. Nang humarap siya ay galit na galit siya dahil nalapnos ang mukha niya. Kitang-kita ng mga taong naroon ang nangyari kaya wala nang maitatago pa si Antonio. Nakita na nila ang galit sa mukha ng mga tao kaya nang sumugod ako ay sumugod na rin ang mga tao. Nagkagulo na ang lahat at dahil nga 4:00 pa lang ng hapon kahit nakakulimlim ang langit, hindi yun sapat para maging malakas ang mga aswang. Patayin ninyo silang lahat! Ipagtanggol ninyo ang sarili nyo! Ruel! Itakas niyo na si Inay! Umalis na kayo rito! Hindi na kami papayag na meron pang mabuhay sa inyo. Kailangang maubos na kayong lahat para makatulog ng panatag ang mga tao rito. Ate Dina, ikaw nang bahala kay Andrea. Tatapusin ko na ang kasamaan ni Antonio. Sige, Zenon. Mag-iingat ka. Mga kasama! Huwag ninyo nang payagan na mayroon pang makatakas isa man sa kanila. Iganti ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay na pinatay ng mga yan. Tama ka, pinsan. Ang tagal kong hinanap ang aswang na pumatay sa aking asawa. Malapit lang pala sa akin. Pero hindi ko yung kagad nalaman. Lalong nagwala sa galit ang mga tao sa pangunguna ni Fidel. Sinalakay nila ang mga aswang na kasama ni Aling Salud. Hinarap naman ni Kapitan Melencio ang matandang aswang na magkakasal sana kina Andrea at Antonio. Hinarang naman ni Annalyn si Aling Salud kaya nang makita ko si Antonio na tutulungan ng kanyang ina ay hinarang ko na siya. 2 patalim ang hawak ko na puro benditado. Naggirian kami ni Antonio. Dito na natin tatapusin ang problema natin. Hindi ko na ito papaabutin pa ng gabi dahil tsak na mahihirapan akong makita ka. Nagsisisi ako kung bakit hindi pa kita pinatay kanina. Minaliit ko ang magagawa mo at ng iyong mga kasama. Nagtiwala ako na kahit anong mangyari ay mananatiling bulag sa katotohanan ng mga tao. Sabi nga ng mga matatanda, kahit gumawa ka ng 1,000 mabuti sa kapwa mo, isang pagkakamali lang ang gawin mo. Yung mali ang makikita nila. Lalo pa sa sitwasyon mo. Buhay ng mga taga rito ang inutang ninyo. Tama ng daldal. Tatapusin kita at aalis ako sa lugar na ito. Hindi magawa ni Antonio na makapagpalit ng anyo, tanging ang pangil lang niya ang humaba at ang mga kuko. Yun ang ginamit niya para labanan ako. Naging madugo ang aming paglalaban. Isang ulit niya akong dinamba at kinalmot kaya sinalag ko ng aking kamay. Nasusugatan ako pero nagagawa ko rin siyang sugatan gamit ang matatalim na patalim. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay sinaksak ko siya sa dibdib. Paluhod siyang bumagsak. Noon niya nakita si Andrea kaya nang tumayo siya ay tinalikuran ako. Marahan siyang lumapit kay Andrea. Paluhod siyang bumagsak sa harapan ni Andrea. Minahal kita ng higit pa sa aking buhay. Naging masaya ako noong una. Pero kaagad mong binawi ang kaligayahang yon. Bakit hindi mo kasi matanggap ang pagkatao ko? Sana hindi na umabot sa ganito ang lahat. Tanggap ko na rin sana yon. Masyado ka lang naging seloso at sinasaktan mo ako. Kaya hindi ko maiwasang pagkumparahin kayo ni Zenon. Kasi siya, kahit minsan, hindi niya ako sinaktan. Patawad sa mga ginawa ko, Andrea. Nang bumagsak si Antonio at magsimulang matunaw ang katawan ay tumalikod si Andrea. Hindi niya kayang tagalan na makitang unti-unting naaagnas ang katawan ni Antonio. Nang lingunin ko naman si Annalyn, nakita kong nahihirapan siya kay Aling Salud kaya kaagad ko siyang nilapitan. Tinulungan ko siyang patayin si Aling Salud hanggang sa manalo kami sa laban. Kaagad na yumakap sa akin si Annalyn. Pero napabuntong hininga na lang ako. Napatingin ako kay Andrea. Kaya nang mapansin ako ni Annalyn ay kusa na siyang bumitaw sa akin. Marami pa tayong kalaban. Mag-iingat ka. Sige, maraming salamat sa tulong mo ha. Mag-iingat ka din. Pagkita tayo mamaya. Kapitan Melencio, marami ka na rin sugat.
Mabuti na lang. At nangyari ang labanang ito ng hapon. Ay kung nagkataon na kumalat na ang dilim, mas lalo tayong mahihirapan sa mga ito. Nasaan si Fidel? Nandun kasamang iba pa. Tinutugis ang mga aswang na gustong tumakas. Tayo na. Sundan natin sila. Nakita kong doon tumakbo si Annalyn. Nagmamadali nga kami ni Kapitan Milenzo na pumunta sa direksyong pinuntahan ni Annalyn. Pagdating sa kakahuyan na malapit sa pader ng bakuran ay nakita naming nagkakagulo ang mga tao laban sa mga aswang kaya tinulungan namin ang mga yon. Hanggang sa paglipas ng mga oras ay mapatay namin ang mga aswang. Walang nakatakas. Bagamat mayroon kaming mga kasamang namatay at marami din ang nasugatan ay natutuwa ang lahat ng nabuhay kasabay ang pagluha dahil sa wakas ay nabigyan ng katarungan ang mga mahal sa buhay nila na namatay. Panalo tayo, Pinsan Melencio. Nagbayad na ng buhay ang mga aswang. Maraming salamat sa inyo, Sinon. Dahil sa ginawa nyo, namulat ang mga taga rito. Lahat ng bagay ay mayroong katapusan, Fidel. Lahat ng lihim ay nabubunyag sa tamang panahon. Ngayong tapos na ang gulo dito. Aalis na kami. Ihatid ko na kayo. Meron din naman akong motor na pwedeng magamit. Sige, mabuti pa nga. Nang makabalik kami sa bahay ni na Fidel, naroon ang aming mga motor. Si Ate Dina ay umangkas kay Kapitan Milenzo. Nang paandarin ko ang aking motor, hindi ko alam kung sino ang aking iaangkas. Napatingin ako kina Andrea at Annalyn. Hindi ako kumibo, pero naunang lumapit si Andrea kaya naman medyo dumistansya na si Annalyn. Senon, sa'yo na lang ako aangkas. Ihatid mo na ako sa aming bahay kasi pagod na rin ako. Pasensya ka na, Andrea, ha? Pero, hindi kasi ngayong kagaya ng dati. Maraming bagay na ang nangyari. Marami na din ang nagbago. Isa na roon ang damdamin ko para sa'yo. Ang ibig mo bang sabihin? Wala ka ng pagmamahal sa akin? Nagpunta ka dito para iligtas ako tapos wala lang pala yun? Pangalawa ka na lang sa dahilan kaya ako narito. Kinapos ko lang ang problemang kinasasangkutan ko. Nakagagawan mo din. Ang mga aswang ang pinarito ko rito. Pero pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Nakalampas na ako sa kalungkutang ibinigay mo sa akin, Andrea. Ayoko na maulit pa yon. Kaya wala na tayong sisimulan pa. Mayroon na akong ibang babaeng minamahal at handang pakasalan. Ganun ba? Kung talagang wala ka ng pagmamahal at hindi mo na ako mabibigyan ng isang pagkakataon, eh sige, tatanggapin ko ang aking pagkakamali. Sige, kay Fidel na lang ako sasakay. Nang makasakay na nga si Andrea kay Fidel, umalis na sila at sinundan sina Kapitan Milenzo. Noon ako bumaba ng motor at nilapitan si Annalyn na nasa di kalayuan at nakatalikod. Marahan ko siyang kinalabit sa balikat. Ayaw niyang humarap kaya pinilit ko siyang humarap sa akin. Noon ko nakita ang pagtagas ng luha sa kanyang mga mata. Para akong matatawa na hindi ko maintindihan kasi napapansin ko din ang mga kamay niyang nanginginig habang nakatingin sa akin. Bakit ka umiiyak? Kasi ngayong makakabalik na sa ating baryo si Andrea. May pagkakataon ulit kayo magkasama. At ako, mababaliwala na naman. Ang tanong ko, bakit ka umiiyak? Kasi ngayon natatakot ako na baka balikan mo siya. Masasaktan ako kapag ganun. Kasi mahal kita eh. Pero nahihiya akong aminin yun kasi baka hindi mo naman ako mahalin kagaya ng nararamdaman ko. Bakit ka nag-iisip ng ganyan?
Tinanong mo na ba ako kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo? Alam mo ba kung bakit hindi ko na pinasakay pa sa akin si Andrea? Bakit nga ba? Kasi ikaw na ang mahal ko. Kung meron man akong pakakasalan, ikaw yun. Kasi ginapang mo na ako eh. Wala na ako may pagmamalaki pa. Puro ka dyan kalokohan eh. Sabihin mo yung totoo. Huwag mo akong paasahin. Mahal kita. Totoo yun. Kaya gusto ko maging totoo ka rin sa akin. Gusto mo pala ng prueba, ha? Halika dun sa loob ng bahay ni Fidel. Matatagalan pa yung bago bumalik. Lalagyan ko ng marka ang pagong mo. Para makasiguro kung aking ka na. Hoy, maloko ka ha? Pakasalan mo muna ako bago yun. At saka amoy pawis ako. May sugat ka pa. Wala akong pakialam dyan. Ay, gusto ko lang makasiguro na hindi na magbabago isip mo. Kagaya ni Andrea. Kaya umanda ka. Ito ang tinatawag na pagong laban sa hito. Pagkatapos nga ng pagkakataong yon, ilang buwan lang, nagpakasal na kami ni Annalyn. Naging masaya kami, Sir Jupiter, at nabiyayaan ng 5 anak. Hanggang ngayon, kasama ko siya at ang aming mga anak at apo. At yan po ang kwento ng aking buhay. Sana nagustuhan ninyo at maging aral din na sa lahat ang nangyari kay Andrea. Huwag maghahangad ng sobra dahil minsan ang paghahangad ng karangyaan ay nauuwi sa masalimuot na karanasan. Marami pong salamat at God bless us all.